Sabi nila, hindi ito nawala. Ang alamat, ang ginto, at ang pangalan, Marcos. Muling naglalabasan ng mga video, mga mapang lumang-luma, mga sertipikong tila totoo, at ang paulit-ulit na kwento. 7,500 metric tons ng ginto, nakatago, at daw ay nasa ilalim ng pangalan ni Apu Lakay. Pero ang tanong, bakit laging bumabalik ang istoryang ito? At sino ba talaga ang may pakana? Sa mga nagdaang araw, bumaha sa social media ang mga bagong claim. May nagsasabing natagpuan na raw ang mapa ng kayamanan. May nagpapakita pa nga ng gold certificate na may pirma ni Yamashita, Imelda at Marcos. Muli ring lumitaw ang mga numerong matagal ng pinagdududahan. Series 1, 10,000 metric tons. Series 2, 5,000 metric tons. At naroon na sa gitna ang misteryosong 7,500 metric tons. Pero saan ba talaga galing ang numerong yan? Ayon sa ilang mananaliksik, nagugat ang kwento matapos ang digmaan. May mga nagsabing si Marcos daw ay ginawang trustee ng kayamanang hindi lang Pilipino, kundi pang-global pa. Galing daw sa mga sinaunang kaharian, lihim na bangko at organisasyong sumasaklaw sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na ahensya o bangko ang nagpapatunay na totoo ang ginto. Ang malinaw lang, ginamit na ito sa ilang scam, panlilinlang at political na manipulasyon. Kaya baka ang tanong ay hindi na totoo bang ginto, kundi sino ang nagpapalaganap ng alamat na ito at bakit? Ito ang malinaw. Ang kwento ng Marcos Gold ay higit pa sa isang alamat. Isa itong pantakip, isang smoke screen, at paminsan-minsan ay pambalot sa mas malalim na operasyon. May gumagamit nito para manghikayat ng investment. May bumubulong sa likod ng mga negosasyon. At ang masa? Umaasa pa rin. Ngunit habang ang kwento ng kayamanan ay paulit-ulit, ang tunay na kayamanan baka nailipat na. Hindi sa ilalim ng lupa kundi sa mga bangko. Hindi sa mga vault kundi sa mga dokumento. Hindi binabantayan ng mga sundalo kundi ng mga pangalan. Kaya babala sa mga panloloko. At kung iniisip mong sumali sa mga expedition o rescue mission para kunin daw ang kayamanan, mag-ingat. Madalas, ito ang susunod na hakbang ng mga scammer. Ipapakita ang mapa. Ipaparamdam na malapit na raw. At saka hihingi ng pera. Konting ambag lang daw para sa equipment o para sa clearance. Pero kapag nakuha na ang pundo, biglang nawawala. Walang ginto, walang balik, walang katarungan. Huwag kang maging biktima. Kung totoo ang kayamanan, bakit kailangang manggatas muna sa taong bayan? Baka nga ang tanong ay hindi na nasaan ang ginto. Baka ang tunay na tanong ay, ano ang nais nilang pagtakpan gamit ang alamat na ito? Dahil habang abala ang taong bayan sa paghabol sa mapa at pangako, ang tunay na yaman ng bayan, baka matagal nang nailabas. Tahimik, palihim, habang nakatutok tayo sa maling direksyon. This is K. Anton Reports, bringing back the truths they tried to bury. Co-produced by ChatGPT, Deputy Bud on duty. This has been an AI fact-checked profile report, where facts meet the algorithm, verified by AI, delivered by Truth.